Naniniwala si Senator Amy Marcos na gusto silang brasuhin ng ilang mambabatas kaugnay sa usapin ng charter change, kaya may mga nagsusulong ngayon ng People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Handa raw isugal ni Senate President Mig Zubiri ang kanyang posisyon bilang leader ng Senado sa pangakong economic provisions lang ang gagalawin kapag umusad ang panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Pero kung si Senator Riza Ontiveros ang tatanungin, hindi raw praktikal ang charter change. Mas mainam daw kasing tutukan muna ng pamahalaan ang paglaban sa katiwalian at pagpapaunlad sa mga negosyo para mas mahikayat ang investors imbes na tsatsya. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Amy Marcos. Sa programang Storycon ng One News, iginiit niyang napuwersa lang ang Senado na talakayin ng tsatsya dahil sa isinusulong na People's Initiative ng ilang kongresista. Kung hindi raw kasi kikilos ang Senado tungkol sa tsatsya, may itsapwera sila sa pag-amyenda ng konstitusyon. At ang bongga ngayon, ang utos, laylo muna ang kongresista, laylo muna lahat ng politiko, ang nagpapapirma, public works contractors. Tama ba yun? Pagbubunyag ni Amy, may mga contractor na ang inutusan mangalap ng pirma para sa People's Initiative. What's the connection? I think the promise of public works contracts. Okay. In the same manner that there was an offer of 20 million for congressmen. Una nang nilinaw ni dating Chief Justice Artemio Panganiban kahapon na hindi uubra ang People's Initiative kung revisions o malakihang pagbabago ang gagawin sa konstitusyon. Giit niya, amendments o maliliit at simpleng pagbabago lang ang pwede rito na madaling ipaintindi sa tao. Kung pagbabago raw kasi sa economic at political provisions ang gagawin, dapat idaan ito sa Constitutional Assembly o CONAS o kaya'y sa Constitutional Convention o CONCON. Nangyari na raw ito sa Lambino versus Comelec noong 2006 kung saan idinaan sa People's Initiative ang panukalang gawing parliamentary ang gobyerno pero ibinasura noon ng SC. They're major because they need discussions. They are not simple provisions. Paglilinaw pa ni Panganiban, hindi pwedeng simula ng mga mambabatas o taong gobyerno ang People's Initiative. Dapat daw manggaling ito sa mga ordinaryong tao. The principle of a People's Initiative is that it must come from the people directly, not from officials of the government, much less from the government itself. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.